hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang Hugo. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat at muling nagbabalik ang inyong lingkod, si Sir Kat, kasama ang ating co-pilot, si Ed de los Reyes, and syempre, greetings na rin sa ating CEO, si Elmer Francisco. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-broadcast kasi nga unang-una nagkaroon ako ng konting inasikaso. Pangalawa, biglang nagkaroon ng technical difficulty itong ating co-pilot. At ng balita ko, sama nung nangyayari sa kanya na yung kanyang mga files na-infect. Kagaya nung nangyari din sa akin, na-ransom lahat ng files ko, napalitan ng pangalan, pagkatapos meron pa siyang nakalagay na ransom. Nira-ransom na may discount pa. Ang hinihiling kapalit $400 plus, no? Ganun eh. Ano ba yan? Mahirap pag nangyari ito. Kaya nung lately, nakita ko yung computer ko bumabagal. Di gumawa na ako ng paraan. So, gumawa ako ng paraan para makakuha ng internet security. At yun pala, fragmented yung disk drive ko. Yun, dinag-fragment ko. Sa madaling salita, kahit papano, kampante na ako, nag-backup na rin ako ng mga files. Kaya, dyan sa inyo na mayroong mga internet, lalong-lalo na ngayon, ng pandemic, ang inaasahan lang natin itong internet connection para magkaroon tayo ng connection sa labas, ingat-ingatan po natin. Kung pwede lang, kung meron kayong mga importanteng files, i-back up po ninyo. Nung isang araw nga, hindi pala na isang araw, mga kamakailan lang, nakabalita din ako, ewan ko kung totoo, no? May modus operandi na may naglalakad daw, kunwari, tiga-globe people sila. Tapos pinuntahan yung isang bahay at papalitan daw yung SIM card. Ito naman, nagtiwala, binigay yung SIM card niya na Globe, papalitan ng 5G. Tapos umalis ng konti, sandali lang, at aayusin lang daw yung SIM card. Ayun, tumakbo na. After within an hour, yung bangko niya nalimas. Kasi syempre, nandoon sa SIM card na binigay niya, yung number, pati yung mga password. So, ganyan po katitindi ang mga hackers ngayon, no? Dapat yan sa mga loko-loko na yan, dapat. Ay, nako. Ngayon, ano ba atin ngayon? Anyway. Ayan, palitan natin ng konting atmosphere dahil sabi ko nga, bare months na. Diba? Ayan. Maligayang Kapaskuhan dahil bare months na. Ayan, yung mga naghahanda. Sama niyo ako sa handa. Alright. Okay, so balik tayo sa ating regular programming at medyo tututukan ko ngayon yung mga pwede nating gawin sa nangyayari sa atin ngayon. Kasi sa totoo lang, actually, ako, medyo nagkaroon din ng konting, alam niyo yung kawalang gana, di ba? Yung pagising mo, parang walang, ayaw mong bumangon, ayaw mo nang gumalaw, masabi nga natin galaw-galaw konti para mabuhay, di ba? Hindi na sa hindi makagalaw, kung hindi yung dahilan para gumalaw, parang wala doon Sabi nga ni kasamang John V kanina, di ba? Yung gana, yung motivation, nanggagaling yan doon sa pinaglalaanan mo ng lahat ng meron ka. Ano yung pinaka meron ka, yung tinatawag nating nag-chat sa akin to si co-pilot, depressed ka. Hindi ako depressed. Galing tayo ron kasi yung depression na yan,
umaatake yan paminsan-minsan, no? Totoo 'yun. Kasi ikaw na yung maging mag-isa na matagal na panahon. Buhat nung napunta ako rito sa Alabang, 1994. Marami nang nangyari, pero yung pagkakataon ngayon, ito yung pagkakataon na talagang literal na nag-iisa ka. Literal na, pagkatapos hindi ka pa makalabas, di ba? Bawal lumabas dahil senior. Pero pwede naman ako kung bibili ako ng essential, mararamdaman mo talaga yung ano pa ba yung pagsisikapan mo. At di ba sinabi na nga natin, ang lahat ng tao may natural na nagbibigay sa kanya ng gana. At pinag-iisipan ko nga yan, at syempre kailangan i-distract ko yung sarili ko sa ganyang kaisipan. Kaya kagabi medyo wala ako sa mood. Kaya rin siguro ah, hindi hindi ako ilabas daw si ikaw talaga Ed ha. Kung ano pinagsasasabi mo diyan sa chat ha. Nung Ivana, niligawan ka Ivana Alawi, di ba? Di mo ba alam si Ivana niligawan ko 'yon? Sinagot naman ako. Alam mo sagot? Iba na raw. Iba na lang daw. Iba na lang daw ang aking ligawan. Ganyan lang ang buhay. Minsan dumarating talaga yon na nawawalan ka ng gana na kahit kagaya ko na maraming pinapayo, tao lang talaga. Kaya pagka ganyan na nangyayari, ganun lang, takbo lang. Parang kumbaga sa kalagayan natin, survival lang, di ba? Kung wala kang makain na talagang gutom na gutom ka na, hindi kahit ano kakainin mo. Hindi naman nangyari sa akin yung ganon. Kaya nung mga pagkakataon na hanggang ngayon, mga 5 araw na, ang hirap matulog. Kasi nga, gusto ko nalilibang. So, ang pinagtitripen ko, syempre, yung computer, yung Facebook, wala akong Netflix eh. So, nanonood na lang ako ng mga lumang pelikula, yung mga pelikula nung bata pa ako. Comedy. Ngayon, syempre, naaalala ko ulit yung mga masasayang araw nung marami pang nasa pamilya, di lalo kang mga apektuhan. Diba? Ganun talaga yung mangyayari. Di lalo na. Ewan ko. Anyway, ang sinasabi ko, lahat tayo, tao lang na kahit ako nagsasalita rito, ang lagi kong sinasabi, lagi kong binibigyan ng halaga yung connection. Kasi syempre, kung nag-iisa ka, mahirap. Parang hindi ka naman kagaya ng karaniwang hayop na pagkakain, papahinga, o kung ano man ang natural na meron ng mga hayop, gano'n lang sila. Gano'n ang buhay nila. Hindi nagbabago. Wala yung ano bang meron dito? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung halaga ko sa buhay? Yung mga pusa saka mga aso, wala noon, di ba? Pagka ganyan, pag-isipan natin, ano ba talaga ang desisyon natin sa buhay? Kasi pag wala nun, walang gana. Yun ang totoo, walang gana. Sabi nga ni Ka John D. Ayan banggitin ko na. Ang mga mahalaga syempre, yung magulang, wala na sila. Yung iyong pamilya, yung anak ko, may sarili na ring pamilya. Na hindi naman kami magkaugnayan. Nasa Malabon siya, nasa Alabang ako. Syempre, minsan lang kami, 2 beses nga lang sa isang taon kami nagkikita eh. O di, ano na mangyayari ngayon? Ngayon, kwento ng buhay ko to eh. Ano bang pakialam ninyo sa buhay ko? Diba? Hindi po ganon. Sinasabi ko, magkaiba, lagi ko sinasabi, magkaiba tayo ng kalagayan, pero yung nararamdaman natin, may pagkakapareho.
Magkaiba tayo ng lugar, pero pareho tayong nagugutom. At dun sa pagkakapare-pareho natin, sinasabi ko nga nung nagtuturo pa ako, nasa pagkakapare-pareho ng mga tao ang pagkakaisa. Dahil kung hindi pare-pareho, walang pagkakapare-parehohan, walang ugnayan. Yun ang hinahanap ng tao. Dahil nga malabas na unstable daw yung aking computer na naman. Baka naglalag na naman to. Ano ba nangyayari? Okay, yan. Sinabihan na ako na continue. Pero may bini yung naninigurado. At ito nga yung sinasabi ko. Sa isang kagaya ko, ito seryoso na meron kasi tinatawag na the need to give. Yung kailangan mong magbigay. Di ba, sinabi ko na yan dati. That kung meron kang maibibigay at meron namang tatanggap, ando dun yung tinatawag nating motivation, yung gana. Ano ba yung kaya kong ibigay? Ito, magdadaldal na magdadaldal Kayang-kaya kong ibigay yun Marami sa mga Pilipino gustong dumaldal, hindi ba? Mga kapitbahay nga dyan, dadaldal yan. Ikikwento yung buhay ng kapitbahay din nila. Mahilig ang mga tao natin ngayon. Libangan na yung mga kwento-kwento na yan. Pag meron nakitang mga gulo, makikiusyoso. Pero kung wala yon, di ba? Mag-iisip ka. Parang walang direksyon. At kung titignan natin ang mga naging direksyon natin sa buhay, marirealize natin na lahat tayo nakaprograma. May program. O balikan natin Doon sa mga millennials, mga bata na below 20 years old. Lalong-lalo na yun sa mga nag-aaral. Ano yung program ninyo? O pagdating ng Lunes, maghahanda na kayo in preparation for school. Di ba? Ang mga magulang naman may program din yan. Yung nanay na hindi nagtatrabaho, o mamamalengke, magluluto, nakaprogram yan. Automatic. Ibig sabihin, habit. Hindi mo na pag-iisipan na yung pagising mo sa umaga hoy, ano kaya yung gagawin ko ngayon? Di ba? Hindi naman ako nagugutom. Pagising ko, pagkulat ng mata mo, wala. Kasi nga, pandemic walang pasok. Okay naman sa bahay, lalong-lalo na yung mga hindi naman naghihikahos o may sapat kang stock dyan, may kung ano-ano. Ano kaya, tadyakan mo na lang kaya itong kapatid ko. Walang magawa. Hindi, wag yung gagawin yun. Wag yung gagawin yun. Kasi minsan sinasabi ko dati nung nagtuturo ako no? Biglang sinapak niya yung katabi niya. Tinanong niya yung katabi niya, bakit mo ako sinapak? Wala lang. Wala lang akong magawa. Hindi pwede yun. So, balikan ko lang, no? Marami po tayong kwento, pero huwag kayong mawawala doon sa pinupuntuhan ko. Ito yung natutuhan sa akin na hindi makalimutan ni CEO Elmer Francisco. Yung bang lagi kong sinasabi sa mga estudyante, tandaan nyo, pag meron kayong kausap, ito lang ang itatanong nyo. What's the point? What's the point? Ano yung punto? Kasi mamaya baka magkwento ng kung ano-ano yan, hindi mo nakukuha yung punto. Ngayon, ano yung hinuhugutan ko ngayon? Ano yung pinupuntahan ko ngayon? Diba? O isa lang pinupuntuhan ko, paano ba tayo gaganahan sa buhay natin? Ako habang ang sinasabi ko ito, ano yung sagot ko? Diba? At yung gana natin, makukuha natin yan dun sa gusto nating makuha. Natural na, nandiyan dyan na Ano ba yun? Diba? Mag-survive, maging secure, magkaroon ng magmamahal at mamahalin. Yung ma-recognize na magaling ka. Pagkatapos kung ano yung na-realize mo na meron ka, iaalay mo yung lahat
wala, kumita ka man, hindi. Yun ang gagawin mo kasi yun ang gift mo eh. At itong ginagawa ko. Ito yung gift ko. Na lalong-lalo na kapag may kausap. Yung bang wala akong gana, pero pag nagkaroon ako ng kausap na gustong makinig sa akin, andyan lahat, parang kumbaga sa na-activate. Yung parang naalala ko yung lately, di ba? Sabi ko nga, nanonood ako marami akong pelikula eh. Alam niyo yung huli kong pinanood? Andiyan ka ba dyan ko? Pilot, Ed, mag-chat ka nga. Ayan, sumagot. Alam mo yung huli kong pinanood? Ewan ko kung alam niyo yung pelikulang The Love Bug. Love Bug. Ano yan? Ang pangalan, yan yung tungkol sa Volkswagen na may buhay. Beetle, Volkswagen Beetle. Unang lumabas yung pelikula na yan, The Love Bug ang title, 1968. Huling version niya, 2005. Ilang pelikula yan? 6. Anong punto dyan? Sir Kat, ano yung hugot mo dyan? Yung Volkswagen Beetle na yon, ilang beses na yun na parang napatapon, walang gana, pero nabubuhay siya kapag mayroong siyang nakonekta na yung driver na pahahalagahan yung kanyang natural talent. At ano yung natural talent ng kotse na yon? Makipagkarera. Diba? O ano natural talent ko? Siguro naman may natural talent ako na magturo. Successful ba akong teacher? Hindi ko na masasabi yon. Pero masasabi ko lamang, kapag yung mga naging estudyante ko, natatandaan yung mga tinuturo ko, at least kahit paano, in a certain aspect, successful ako. Ang problema, ito, gana pinag-uusapan natin, di ba? Kailan ginaganahan ng tao? Ginaganahan ng tao kapag nakakakuha ka ng success, di ba? Yung bang gusto mong marating kung nakikipag-boxing ka, gusto mong maging champion, o di meron kang goal. And the secret of success is always having a goal in mind. At ang matinding yan, kung yung goal na yon maigting na maigting, tutok na tutok dun eh. Yung tutok na yon, yun ang mahalaga para magkaroon ka ng energy at magkaroon ka ng buhay sa araw-araw mong pamumuhay. Na pagising mo sa umaga, yun agad na nakatutok sa'yo. Diba? Para kang tumaya sa loto, meron kang inaasahan, pagising mo sa umaga, dahil inaalagaan mo yung numero na yon, di titignan mo, nanalo ba ako? Talo, sayang. Diba? Di tataya ka ulit. Taya ka ng taya, naubos na yung ipon mo sa katataya, baka naman siguro, kailangan mo mag-isip-isip. Nararapat ba yung gusto mong makuha sa ginagawa mo? Kasi sa kagaya naming seniors, yan, lagi ko sinasabi yan. Ando doon na kami sa sa tinatawag nating down the hill. Kumaga sa pag-graduate na kami. At kagabi, niisip ko, pag-graduate na ako, gusto natin meron tayong maiwan. Hindi naman dahil gusto natin silang iwanan, kung hindi, meron tayong gustong mga bagay na kahit wala na tayo, maaalala tayo. Diba? Yan, natural na natural sa lahat ng tao. Na kahit papano, nandoon yung konting motivation para may gawin ka pa. Kung tatanungin natin ang sarili natin, ano ba yung gusto mong maalala sa iyo ng mga taong iiwanan mo? Diba? Sabi ko nga si Dr. Jose Rizal, naaalala niyo pa ba? Nung natatandaan niyo, kung naaalala niyo si Dr. Jose Rizal, ano siya? National hero. O ano pa? Pinaglaban niya yung na baril sa luneta. Ang tanong, may connection ba tayo kay Jose Rizal? Di ba wala? Pero tuwing Biyernes, lalong-lalo na first Friday of the month. Anong mapapansin niyo?
dagsa ang tao sa simbahan sa Quiapo. Di ba? Naaalala yun si Nazareno. Bakit? Kasi may bahagi sa buhay nila na nangyari. Kaya nagkaroon sila ng panata na gagawin nila. Panata na yun. Na magmula ngayon sa araw na ito, dahil nakuha ko yung gusto ko at binigay mo, naniwala ako at nagtiwala. At yung tiwala na yun, gagawin at gagawin ko, program na yun. At hindi lang yun. Sasabihin ko, ikikwento ko sa ibang tao yung naranasan ko. So, naaalala yung Nazareno. Si Jose Rizal, ewan ko kung naaalala. Kasi nga, pag naaalala mo yung isang tao, o isang bagay, o isang memory, may gagawin ka para kung sakaling nanghihina ka na. Yun ang magpapalakas sa'yo, di ba? Kaya yung mga atin na nakikinig sa misa, ano sinasabi niya? Gawin niyo ito. Do this in memory of me. Maganda yun eh. Kaya nga, dati, dala-dalawa yung network ko, Globe, Smart. Ngayon, nagpalit ako sa Sun. At araw-araw yun, pagising ko sa umaga, meron ako mga messages. Ngayon, meron din ako natatanggap na messages. Galing sa NDC, National Disaster Center. Ako ba? Ewan ko. Ganon di ba? May nakakaalala. Ano ba yan? Gusto nating maalala, gusto nating ganahan sa buhay. Pero yung dahilan para magkaroon ng maigting na ganon, wala. Kaya, ano yung dapat nating gawin? Ito, simple lang. Natural Pag hindi ka kumain, ano mangyayari? Di magugutom ka. Pag nagutom ka, hindi ka pa rin nakakain, bandang huli, mapipuwersa ka na maghanap ng pagkain dahil hindi mo na matitiis ang gutom. Hindi mo na matitiis ang uhaw. Natural na natural yan. Kaya ayaw mo sa gusto, may gana ka man o wala, anong gagawin mo? Hindi syempre, maghahanap ka ng pagkain. Pwera lang, kung gusto mo na talagang give up ka na. Kaya, pag minamalas-malas, wala kang pag-asang makakuha ng pagkain. May nangyayari bang ganun? Meron. Saan? Yung sa mga pelikula, true story na bumagsak yung eroplano sa disyerto, sa malamig na bagay. Ayan. Naglalag tayo Co-pilot. Masasabi mo. Andiyan ka pa ba? O nawawala. Oh, hello, co-pilot. Naglayo. Para nakikita ko Ayan. Oo nga. Ayan ang naman pag kahit pa paano may kaalaman ka dun sa konting technical. Medyo nagkakaproblema naman kaya magkakaroon muna tayo ng break for about 1 minute or 2. Wag po kayong aalis. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan,
host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalamang Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Alright. Maraming salamat sa pag-antabay at medyo mukhang may ginawa na naman itong aking network provider sa system pero mukhang okay na ngayon at dire-diretso na tayo. So, pagpapatuloy ko na, gaya ng sinasabi ko, yung ating gana, nakukuha yan doon sa gusto nating makuha na natural, di ba? Natural sa atin magutom, mahanap tayo ng pagkain. Pero natural din sa atin ang malungkot. Yan. Bakit? Siyempre, kung wala kang kaugnayan na iba na mapag-aalayan mo, mapagbibigyan mo kung ano meron ka, medyo hindi magandang epekto. Yung bang nakaranas ka na ba na may lalapit sa'yo, bibigyan mo, tapos noon, mawawala na, di ba? Yung parang si Papa Jesus, di ba? Na naalala ka lang pag may kailangan sila. Parang narinig ko na yan sa flip top. pero natural yun, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng connection. Kasi nga, bukod sa may kailangan sa atin ng tao na natural, ano? Ano ba yung kailangan natin sa kapwa natin na natural na natural? Siyempre, pakikipag-ugnayan, bonding, ika nga, di ba? Na meron kayong halimbawa isang proyekto ng gusto ninyong matapos, yun ang common interest na nagiging ugnayan ninyong dalawa. At doon nakasalala yung pagkuha ninyo, yung sinasabi kong need for others. Diba? Oh. Pero mas malalim doon, kasi yung pangangailangan natin, yung tinatawag na bonding na yan eh. Nangyayari yan araw-araw, hindi nyo lang napapansin. Sa mga millennials, pinagkakaabalahan dyan yung tinatawag na ML. No? Alam ko lang yung ML, nakita ko na siya, yan yata yung Mobile Lolos. Hindi pala, Mobile Legends. Yeah? Makita mo sila naglalaro. Pag hindi ka marunong maglaro ng ganon, hindi ka makaka-relate. Ako, kahit pa paano,
nakapaglaro ako ng computer games. Yung paborito ko dati, yung tinatawag nilang Command and Conquer, the General. So, yung concept niya, halos pareho. Ha? Alam niyo yung mga computer programs na yan. Actually, minsan naglalag na naman yan. Ang sinasabi ko, natural sa atin na yung direksyon natin, kagaya ng magiging magugutom, maghanap ng kalinga, maghanap ng pagbibigyan. At dito nakasalalay yung gana, yung motivation, yung gagawin natin. Kaya ano ba yung pwede pa nating gawin? Kasi nga habang sinasabi ko ito, yung tanong ko actually, tanong ko para sa akin. Dahil nga nangyayari yung nangyayari yung araw na pagising mo, walang gana eh. At nakita ko naman yung sagot diyan. Kasi nga sabi doon sa isang napanood ko sa YouTube, dalawa lang daw yung klase ng tao. Yung isang tao, walang ginawa kung hindi mag-antay ng better opportunity, better situation. Yung isa naman, talagang gagawa siya ng paraan. Yung may initiative na pag bumagsak, tatayo, lalakad, babangon, tatakbo, lalakad, tatakbo. Ngayon, nasaan ka dun sa dalawang tao na yun? At ako, nandun ako sa una. Yung nag-aantay. At siguro masasabi natin, tinatamad. At naisip ko, sige nga, tingnan natin yung application nito. No? Hindi naman kayo ako, pero isineshare ko lang at tingnan ninyo sa buhay nyo. Kung halimbawa, magsisikap ako, di ba? Ano yung pagsisikapan ko? Siyempre, kung nag-iisa ako, ano kailangan ko? Di kailangan ko ng connection. Kailangan kong makipag-ugnayan. Paano ko nakikipag-ugnayan? Ito na, isang paraan na to. Itong nagbo-broadcast ako. Di ba? Ano yung hinahangad ko na kahit paano magkaroon ng feedback na, uy, okay yung ginagawa mo. Ha? Need for recognition, need for being able to give. Yan. Parang pag nag-aral ka, kumuha ka ng test, malalaman mo kung pasado ka or bagsak ka. Saka malalaman mo kung tutuloy ka pa o hindi. Pag may nililigawan ka, edi titignan mo yung reaction ng ginililigawan mo doon sa mga ginagawa mong panliligaw. At mag-a-adjust ka. O di meron kang ginagawa, kahit paano, merong motivation. Ngayon, wala yung feedback. Kung halimbawa, Sir Kat, ano ba dyan? May kita ba dyan? Hindi natin pag-uusapan yung kita eh. No? Pero kung may kung kita, di kitang-kita, di ba? Mas maganda kung mas mataas. Kaya lang, pag mas mataas yung kita, saan nakasalala yung motivation? Doon lang sa economic eh. Hindi naman ang tao nabubuhay hindi sa tinapay nabubuhay lang. Kailangan din ng palaman. Patay tayo dyan. Pero kidding aside, suntok sa buwan, parang ganon. Na gagawin mo yung isang bagay, pagkatapos aasa ka. Araw-araw gagawin yun. Pero gaya ng araw-araw na kailangan nating kumain at araw-araw kailangan nating pagsikapan na magkaroon ng ikabubuhay. Economically speaking, palagay ko ganun din yung gawin para lumawak yung ugnayan natin na pagdating ng panahon, maaalala ka. Pagka wala ka na rito, hindi mo na rin naman malalaman kung naaalala ka o hindi. Diba? Kaya, pagka dumating yung panahon, di ba? Anong mas magandang kanta ang pinatutugtog diyan, di ba?
Yung hindi kita malilimutan. Pero ngayon, sabi ko nga doon sa kaibigan ko, si Ka Martin ng Nabotas, pinag-uusapan namin kasi may mga pumapanaw ng marami ngayon na hindi natin inaakalang mangyayari. Si Lloyd Cadena nga, batang-bata, malakas, biglang ganun na lang. Mahirap daw mamatay ngayon dahil diretso ka na sa sunugan. I-cremate ka na lang, tapos ayun, lalagay ka sa lalagyan. Nandoon yung desire natin na maalala. Magkaroon Ayan. At pinakamahalaga, yung maramdaman mo sa puso mo na mayroon ka pang halaga, na ikaw ay mahalaga, mga kamalhalan. Diba? Kaya nga pag sinabi mong mahal, maraming ibig sabihin yan. Hugot nga ni Gary Granada Kung alam niyo yung kantang Mabuti Pa Sila, di ba? Kasabi niya ron, mabuti pa yung galunggong na sasabihan ng mahal. Kailan ba ang huling pagkakataon na may nagsabi sa iyo, mahalaga ka, na mahal ka nila? Di ba? Yan, nagbibigay ng gana yan. Kapag mayroon taong ganon, anong gana, anong epekto nun sa'yo? Di ba, gusto mong bumawi? Natural na natural din naman yun di ba? Kapag sinapak ka, anong gagawin mo pag sinapak ka? Di ba? Etong sayo! Pwede ko sasabihin mo. Etong sayo! Gaganti ka. Well, pinasabi ng iba, huwag tayong gumanti. Pero yung pagganti na yan, depende kung ano yung pagganti na gusto natin gawin. Yung pagbawi ba? Di ba pag binigyan ka ng isang magandang bagay, gusto mo ring makabawi na magbigay ka rin. Kung pansinin ninyo, pag in-invite kayo sa birthday party, ayaw mo magpunta minsan. Hindi naman minsan, madalas nangyayari ganito. Hindi ganadong magpunta kasi walang maibibigay. O kaya naman, yung party, pang mayaman, best friend ka nung birthday celebrator, in-invite ka. Nahihiya kang magpunta. Bakit? Kasi alam mo, party ng mga mayayaman yun, na ikaw, hindi ka naman ganun kayaman. So, ang mga suot nila, mga signature items. Ikaw, ewan ko, nakaka-relate kayo? Kung nakaka-relate kayo, yan ang mga halimbawa na hindi lamang sa mga kagaya naming seniors, yan pang lahat na tao. Marami kayong makikita na ganyan na yung tinatawag nating outcast. Ang tanong, aantayin mo ba na maghirap sila para gumawa ka ng paraan? O kaya, gagawa ka ba ng paraan para kahit pa paano marating mo yung kagaya nila? Siyempre, may tanong din yan. Bakit ko naman pagsisikapan na yumaman? Hindi naman pera lang ang mahalaga sa buhay. Nandun yung tinatawag natin sagot, di ba? Bakit? Ulit tayo, tagal natin hindi nakapag-broadcast. Bakit pa ako magsisikap? Sino pa ba yung pag-aalayan ko ng buhay ko? Eto nga, namamalengke lang para sa mga pusa ko. Pero ito yung magandang sagot. Kapag ginawa mo ang isang bagay at yung ginagawa mo ayos, kahit pa paano may balik yun sa'yo. Ginagawa mo yun, hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para sa ibang tao. At na-realize ko yun, kasi halimbawa, kagaya kanina, medyo nag-iisip-isip pa ako kung magbo-broadcast ako ngayon o hindi. Kasi nga, nawawala na ako ng gana. Pero sa totoo lang, pag nagsalita na ako rito, ay nako, dire-diretso, hindi nyo ba napapansin? At minsan kung ano-ano, saan na napupunta usapan.
Kaya nga, lagi ko sinasabi, huwag niyong kalilimutan yung punto. What is the point? Ang punto, yung gana natin, pag nawalan tayo ng gana, gawin lang natin yung inaakala natin dapat gawin. Okay pa ba tayo? Co-pilot, mukhang lag. Alright, good. Thank you. Sa ayaw mo't sa gusto, kailangan mong kumain. Kaya dapat, meron kang pinagkukuhanan ng makakain. At yung ginagawa mo para makakuha ng pagkain, nasa mabuting paraan. Kung isang kahig, isang tukaki, responsibilidad mo para sa sarili mo at dun sa pinag-aalayan mo ng buhay na maghanap ng pagkain, ng ikabubuhay, para magkaroon tayo ng seguridad. At nandiyan dyan sa desisyon na yan, nagkakaroon na tinatawag nating ugnayan. Na malalaman nila na ikaw ang isang taong hindi makasarili. Nang sarili mo, may nakukuha ka rin. At diyan makikita mo. Kahit halimbawa yung tao ng pag-aalayan mo, yung pagbibigyan mo ng gusto mong ibigay, give and take. Halimbawa, nagpatrabaho ka, binigyan mo ng pera, may kapalit ng serbisyo, pero pag paulit-ulit yon, nagkakaroon kayo ng ugnayan. Lumalalim yung samahan. Hanggang dumating yung pagkakataon, magkakaroon ng opportunity na matetest kung gaano kalalim yung samahan na yon, na eto yon, na may kailangan ka sa isang tao, sa kaibigan mo, dun sa kaugnayan mo, at tinulungan ka ng walang kapalit. Nag-uumpisa yan saan? Sa utangan. Diba? Minsan hindi direktang mangungutang sa'yo, magpaparamdam yan. Alam mo, may sakit yung yung anak ko Na ganun ba? Pag ganyan yung mga tema ng usapan, andyan na ngayon yung test. Handa ka bang magbigay? Kaya mo ba? Kasi pag hindi mo kaya, yun na, yung sinasabi ko dati na may konti kang paralysis. Kung meron tayong tinatawag na disabled persons, di ba? Natatalakay din yan sa ibang programa. Yung disability, hindi lang physical. Meron tayong tinatawag na spiritual disability. Dahil hindi tayo sanay, hindi natin nagagamit. Pero kung sanay tayo dyan, madali, maluwag Yung kaibigan ko nga, si Ka Martin ng Nabotas Ano yun dating milyonaryo, pero nakasanayan niya magbibigay. Ngayon, talagang wala talaga. Talagang wala. Masasabi ko, kasi kilala ko siya Pero siya, kung anong meron siya, doon lumapit ka sa kanya, ibabahagi niya sa'yo. Sabihin niya, meron pa akong 20 pesos dito hati tayo. Meron nga siya kinikwento May nangungutang daw na 1,000. Tapos binigyan niya 200. Di syempre, dati siyang mayaman, kaya yung nagpupunta sa kanya, inaasahan na pahihiramin siya Hindi nila alam. Nagbago na yung takbo ng buhay niya. So, binigyan niya ng 200. Yun ang kaya niya Makikita mo naman sa reaksyon ng mukha, sabi niya, kung sapat o hindi. Na kung masaya o hindi, natulungan. Ngayon, sabi niya dun sa tao, Brad, nagpunta ka rito, kailangan mo 1,000. Binigyan kitang 200. Hindi ba 800 na lang ang kailangan? Nung nagse-seminar ako sa networking, speaker po ako Ang kailangan nila para maging member, nasa 6,000 yata, 6,000 plus. No? O isipin mo, saan ka kukuha ng ganon, di ba? Kung kailangan mo yan, yung sinasabi ko pagsisikapan mo. Ba't hindi ka mag-ikot? Sa buong araw, humingi ka ng piso, makakuha ka ng 300 na kataong kinausap mo. Yung iba naman dyan, magbibigay ng mas mahigit sa piso. Merong hindi magbibigay.
Sa palagay mo, may mangyayari. Meron. Ano? Whether may makuha ka or wala. Whether maisip mo na katangahan yung ginagawa mo o hindi. Pero sa totoo lang, pag may ginawa kang isang bagay, may aral kang mapupulot. At yung aral na yun, sa'yo yun. Hindi sa akin yun. Kaya yung binabahagi ko sa inyo, mga options lang eh. Pero ang mahalaga dyan, gumawa ka. O ito, isang prinsipyo. Tinatawag ko itong law of the seed. Batas ng binhi. Alam mo yung binhi, yung seed, Tagalog. Hindi yan yung pagtanim mo ng binhi, kinabukasan, mag-harvest ka na. Hindi. Ano yan? Magtanim ka, alagaan mo, mag-antay ka. Kaya pag may ginagawa ka sa araw-araw, gawin mo lang. At mag-antay ka. Pero huwag kang titigil. Malalaman mo naman eh, kahit walang feedback, mararamdaman mo sa sarili mo kung okay ginagawa mo eh. Halimbawa, ako ulit o nag-broadcast ako rito. Hindi ko alam kung may nakikinig. Sigurado ko may isang nakikinig dyan, si co-pilot, si Ed. Minsan nga, nag-chat sa akin eh. Nakikinig. Bukod kay Ed, meron pa bang nakikinig sa akin? Hindi ko alam. At mahalaga yung feedback sa akin dahil kaya ko ginagawa ito, hindi lang mang pang-ekonomiya. Kung meron bang pang-ekonomiya. Ito ginagawa ko dahil law of the seed nga eh. Pagdating ng araw, halimbawa, gusto ko maging broadcaster, gusto ko maging vlogger. O hindi nakikita nyo, meron ng improvement. Gawin mo, i-maintain mo, tapos nakikita nyo, may pagbabago. O dati, saan ako nagbo-broadcast? Doon lang sa Salas. Kung titignan nyo yung episode 1 nitong Sir Kat's Hugot, makikita nyo yung loob ng apartment ko. O ngayon, ano makikita nyo? Di ba? O, meron na akong background, di ba? Yan kasi, improvement yan. At pwede ko pa actually baguhin yung background na yan eh. O di ibig sabihin, may mga pagbabago ng nangyayari. At yun ang sinasabi ko na pag pinagsikapan mo, kagaya niyan, di ba? Iba na yung background ko. Pwede ko parang ipalit diyan yung mas magandang background, pero hindi ko nagagawin yun. Baka mamaya may magalit sa akin. Di ba? Ano ang punto? Pag may ginawa kang isang bagay, pagsikapan mo, maniwala ka. Hindi po pwede yung pag gumawa ka, sinabi ko halimbawa dun sa kaibigan ko, wala kang magawa, wala ng trabaho yung asawa. Wala silang ayuda. Kailangan nila ng pera. So, babae yung kaibigan ko, katropa. Alam mo ginawa nila? Nagulat na lang ako ngayon, nagbebenta siya ng mga baked products. Pero humihingi pa rin ng tulong sa akin kasi kahit nagpo-post sa Facebook, advertisement, hindi naman araw-araw may kita eh. At ganun yung pagtsatsaga. Yung kaibigan ko, may kaibigan ako networker na 5 years ago, ini-invite akong sumali sa networking niya. Nagpapaturo, tapos, alam ko na yun eh, yung networking. Hindi ako sumali. Ang tagal nun, 5 taon dati ha. Ngayon, lumipat na siya sa ibang kumpanya at alam sabi niya sa akin, sumali ka lang, Sir Kat. Yung membership mo, ako na ang sasagot. O di ba? Ang galing. Pero gaano katagal inabot? 5 years. So, ano yung gusto mo? Gaano katagal bago mo makuha yung gusto mo? Ano yung mga dapat mong gawin? O yung dapat mong gawin, tanong natin, mas real talk. Ano yung kaya mong gawin? Kaya, ibig sabihin, meron kang power,
at meron kang will, yung tinatawag nating kalooban para gawin yun. Yung walang makapipingin. Habang sinasabi ko ito, mga kamahalan, mga nakikinig, hindi madali pag hindi ka sanay. Mas madali talaga kapag mayroong kaugnayan. Para sa akin, ewan ko para sa inyo. Kasi, halimbawa, ako maglilinis ako ng bahay, tinatamad ako. Ako, total, ako lang naman ang nandito eh. Pero pag may bisita ako, alam ko may darating, lilinis agad ako. Mabilis. Ando doon yung energy. O, isa pang halimbawa, yung mga refrigerator, kaya mong ilabas? Mag-isa ka? Mahirap. Pwede, pero mahirap. Pag may narinig ka, sunog, yung katabing bahay mo nasusunog, ikaw nag-uumpisa pa lang. Di mo magkakaroon ka ng extra energy para isave lahat yung mga kaya mong gawin. Natural yan. Nagkakaroon tayo ng extra energy. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Kapag ka nandiyan. Ano pa yung pinakamabigat na source of energy natin? Yan. Di ba? Pagka meron kang inspirasyon, yung inspirasyon mo, kailangan ka. At kaya mong ibigay. Kung wala man, gagawa ka ng paraan. Kaya mo yun. Ito isa sa hindi ko makakalimutan. May naging girlfriend ako na kasama ko rito sa, syempre, girlfriend. Real talk naman tayo eh. Kaso, nung panahon na yon, nag-resign ako sa trabaho sa school. Kasi may mga mabigat na dahilan. At wala naman akong ipon. Alam nyo na yan. Dumating sa pagkakataon na yung pera namin pera ko, 14 pesos. Ang pamasahin noon, nasa 9 pesos pa yata. 10. Di ko na matandaan. Basta, 2007. Na gano'n, 2006, 2007. Nagkasakit siya. Yun yung panahon na ang pinagkakakitaan ko, nakakakuha ko. Kasi hindi pa uso yung mga downloading nun. Meron akong mga 16 gigabyte na MP3 songs. Binebenta ko siya. 500 pesos. Yung kopya, dala-dala ko yung hard disk ko, meron na akong enclosure, tapos maglalakad-lakad ako. Nung gabing yon, may sakit siya, wala akong pambiling gamot. Nagawa kong maglakad, magmula Alabang, nakarating ako hanggang may lagpas ng San Pedro. Naglalakad lang ako. Wala akong nakuha. Yung perang 14, ginamit ko na, pagod na ako, pauwi, pamasahe yung ilan doon. Siyempre, yung story, natapos naman yon kahit papano, nakagawa ng paraan. Siyempre, pag wala ka ng mga gawang paraan, anong pwede mong gawin? May mga gamit na pwedeng ibenta, binenta. Yung mga collection kong CD na ibenta ko, na hindi na kailangan, nakakuha ng konti. Nagkaroon ka ng 15 pesos nung panahon na yon, makakabili ka ng gulay, ulam na yon. O di bigas na lang. Ang sinasabi ko, kapag gagawin mong isang bagay, magkakaroon ng resulta at maaalala mo siya. At pag naaalala mo, masasabi mo, nung panahon na yon, ito yung nangyari sa akin. Nakaya ko palang maglakad magmula Alabang hanggang San Pedro. Mahigit 1 oras ang nangyari nun. At syempre, tinitingnan ko sa gilid kung meron akong mabebentahan. Ano yung punto? Tinatamad, walang gana. Pagganahin mo, gumawa ka ng isang bagay. Gusto mo kung may internet ka sa Android mo, mag-TikTok ka na lang. Dile y'all, mile femay. Saya wala tayo ng mga kanta na pan-TikTok eh. Pero totoo yan, di ba?
Ako, sa totoo lang, nalilibang ako kakapanood ng TikTok. Yun ang pagpatulog ko eh. Oh. Sir Kat, ha? Anong pinapanood mo sa TikTok? Ay, marami namang mapapanood. Samot-sari mapapanood mo doon. Eh ngayon, baka mamaya, ibang TikTok lang ang pinapanood nyo, yung lang mga sumasayaw. Magkaiba tayo. Marami doon, marami kang mapapanood. Kaya ng YouTube, pwede ka. Kaya lang, kailangan mo ng connection. Kailangan natin ng connection. Kung nag-iisa ka talaga, kanino ka kukonek? Diba? At kung naniniwala ka, araw-araw, yung connection mo sa itaas, yan ang pinakamahalaga. Kahit nag-iisa ka, dahil sa Kanya, hindi tayo nag-iisa. Na pagising natin sa umaga, Lord, narito ako. Kung ano man ang gusto mong mangyari, bahala ka na. Pero yung gagawin ko, iniaalay ko sa iyo. At ano ba naman yung iaalay natin sa Kanya kung hindi puro kabutihan? Siguro baliw yung tao mag-aalay. Lord, kailangan ko po ng pera ngayon. Kaya pagtubayan niyo po ako sa aking pagnanakaw. Wag mong gagawin yon. Hindi yon. Wala tayong iaalay sa Kanya kung hindi pag-ibig. Dahil yung ibinigay niya sa atin, hindi natin maibabalik sa Kanya. Ay anong pwede natin gawin? Pass it forward. Pass it forward. Yan lang. Hindi naman, siguro, yung pelikula, pay it forward. Hindi natin siya mababayaran. Yung ibabayad mo sa Kanya, pay it forward. Maganda pong pelikula yan kung makukuha ninyo. Very inspiring. Very heartfelt. Yan ang isa sa mga pelikulang kung mapapanood nyo, panoorin po ninyo. Alright? So, sana po nakabawi ako sa 5 araw na wala tayong broadcast dito sa hugot natin ngayong araw na ito. At muli, lagi kong sinasabi sa inyo, higit sa lahat ay pag-ibig, aking mga kamahalan. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Sir Kat sa kanyang hugot. Magandang araw po sa inyong lahat.